Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagsasama na nila Stephen Curry at Seth Curry sa Golden State Warriors at ang balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Giannis Antetokounmpo. Kinumpirma na nga po ng Golden State Warriors na matapos nga po ang napakatagal na paghihintay ay sa wakas, makakapaglaro na rin naman nga pong muli sa kanilang lineup si Stephen Curry next game laban sa Houston Rockets kasunod ng tuluyan na nga po nitong pagkaka-recover mula sa kanyang injury sa kanyang tuhod. Ilang buwan na rin naman nga pong nakakalipas mula nang mawala ito sa team at napakadami nga po silang pinagdaanan na pagkatalo bunsod ng pagiging undermanned ng kanilang lineup. Kaya sa kanyang pagbabalik ay expected na nga po na mas magiging competitive na sila sa kanilang mga natitirang laro sa regular season. Sa madaling salita, marami nga po talagang dapat pakaabangan sa pagbabalik ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Bukod nga po sa katotohanan na ito ang unang beses na magsasama sa loob ng court sina Stephen Curry at Kristaps Porzingis, ito rin naman nga po ang first time na maglalaro ng magkasama sa Warriors ang magkapatid na sina Steph at Seth Curry. Kahit man nga po ilang buwan ang nakakalipas mula ng bigyan ng kontrata ng JSW si Seth Curry, ni isang beses nga po ay hindi pa sila nakakapaglaro ng magkasama dahil kung hindi nga po si Seth ang may injury ay si Steph naman ang may iniinda. Kaya kaabang-abang nga po talaga ang pagbabalik ni Stephen Curry dahil dito na nga po natin malalaman kung makakabawi pa o hindi na ang Golden State Warriors. Sa ibang balita naman, official na nga pong inanunsyo ng NBA insider na si Shams Charania ng ESPN na nagkaroon nga na po si Luka Doncic ng grade 2 hamstring injury base sa ginawang MRI sa kanya kanina. At kung pagbabasehan nga po natin ang recovery period nito, inaasahan nga po na mawawala si Luka Doncic sa Lakers ng 1 hanggang 2 buwan depende sa magiging reaksyon ng kanyang pangangatawan sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin, hindi para naman nga po siya official na out for the season basta't makapasok lamang ang Lakers sa second round o di sa West Finals. Pero ayon nga po sa ilang mga analyst, ngayon nga pa nawala si Luka Doncic ay mukhang wala na nga pong pag-asa pa ang Lakers na makapag-compete sa kampyonato. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na lang naman nga po ng kanilang team na mag-focus sila sa kanilang mga gagawing moves sa darating na offseason. Kagaya na lang ng posibilidad na pagkuha nila kay Giannis Antetokounmpo na pinaniniwalaan na aalis pa rin sa Milwaukee Bucks.